Magandang araw muli sa inyo mga kababayan at mga kaitiyak. Medyo matagal tayong hindi nagkita sa ating video. Long time no see. At ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng pagkakataon na magkwentuhan. Meron tayong tututukan, pag-uusapan na isang katanungan ng mga kababayan natin na na-encounter natin kahit dito sa ating website na etf.org at saka sa etf.org na FB group natin, Facebook group natin, ay may mga nagtatanong. And ito ang aking tututukan dito sa ating episode na ito, sa ating video na ito, no? Ang tungkol sa mga domestic helpers or DH. Ito yung isi-share ko itong page ng website sa etf.org na tungkol sa DH. Ito siya. Sabi dito sa header niya ay ETF for domestic helpers. Ano yung kadalasang tinatanong ng mga domestic helpers pag nagtatanong sila sa FB group? Ang sabi nila, all around lang, o kaya DH, o kaya caregiver. Kapag ganun ang sinabi ninyo, hindi kayo papansinin ng school, walang itatapat na degree sa DH o kaya caregiver. Ano ang dapat na ilagay ninyo? O kaya all around, pag sinabi niyo all around, walang itatapat na degree dyan. Ito yung sabi dito sa ating website, ano yung mga trabaho ninyo bilang DH? Kailangang detalyado ang gawain ninyo sa bahay sapagkat magkakaibang degree ang katapat ng bawat trabaho. Kahit pa all around ay siguradong may isa o dalawang gawain sa loob ng bahay na mas doon kayo nakafocus. Sige, tingnan natin. Nandito ang mga halimbawa ng trabaho na pwedeng ma-evaluate ng ilang school para mabigyan ng degree. Katulad ng ito yon. Nanny tutor ka ba? Pakidetalye ang ginagawa mo as tutor dahil baka pwede kang ma-qualify sa education degree. Kung third year college ka na nagnanani tutor at mahigit 5 taon mong trabaho yan, ay baka pwede kang makapag-enroll ng Bachelor of Science in Education degree doon sa Pangasinan State University. Yun ang isang pinopromote natin dito dahil una, active sila sa pagpopromote ng ETF. Pangalawa, isa yata sila sa pinakamura na nag-aalok ng degree sa ETF. At ano ang pwedeng sabihin ninyo bilang nanny tutor? Ilagay ninyo ano bang pati picture, pwede hatid sundo, hindi lang hatid sundo, kundi tinuturuan mo talaga yung estudyante at ginagabayan mo siya. Ilang taon, ano yung mga picture, ano yung mga accomplishment mo, ano yung accomplishment ng bata na senior tutor mo na tinutulungan mo sa kanyang pag-aaral. Meron akong isang kaibigan sa Hong Kong na nanny tutor mula noong baby yung bata hanggang mag-high school, hanggang teenager siya. Meron pang problema yung bata pero natulungan niya. Kaya lang ito ay may degree na kaya hindi interesado sa na mag-ETF. Pero ang point dito is meron kang maibibigay na detalyadong trabaho mo sa field na yun para ikaw ay ma-qualify sa degree. Ito isa pa. Ikaw ba ang tagaluto at kasama na dito ang kitchen management at pamamalengke? May inaalagaan ka bang sensitive sa diet at ano-anong mga pagkain ang inihahanda mo? Ilang tao? No? Gaano katagal mong trabaho ito at ilan ang ipinagluluto mo? At may iba ka pa bang mga gawain na may connection sa pagluluto at pag-manage ng cooking facility at dining room? Katulad din ito ng pagtatrabaho sa resort at canteen o mga eatery. Kaya ang mga gawain ito ay pwede sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Food Management sa PSU. PSU lang ang may ganito yata. Yung ibang mga State University ay wala nito. Ito pang isa. Ikaw ba ay gardener at gumagawa din ng maintenance ng bahay ng amo mo? Anong scope nito at gaano katagal? Kasama ba dito ang carpentry, electrical at plumbing maintenance? Kahit isa o dalawang bahay lang kung nakafocus ka sa mga ito sa 5 taon o mahigit pa ay baka pwede ka sa Bachelor of Industrial Technology, Major in Civil Technology sa PSU. Ayan. Ito din ay pwede sa mga itong civil technology ay pwede sa mga nagtatrabaho sa mga carpentry, yung mga mason at iba pang katulad nito na trabaho. Ito pang isa.
Ikaw ba ay driver at kasama na rin diyan ang maintenance at, troubleshooting ng mga problema ng sasakyan ng amo mo? Ano ang kasama sa gawain mong ito at gaano katagal? Baka puwede ka sa industrial technology, major in automotive technology. Yan ay ilan lamang sa mga trabaho ng mga DH na posibleng ma-evaluate para mabigyan ng degree. Ang importante lang dito, ibigay niyo ang detalye. Sana nakatulong ito at sa susunod pa mga video natin ay mayroon pa tayong ibang mga pag-uusapan. Tinitingnan natin yung mga katanungan ninyo at yun ang ating tututukan. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na video.